Iba din ang pa-breakfast si Pinggoy today dahil spam ang lulutuin niyang ulam namin para sa almusal. So actually medyo late upload na ito. Ang nangyari kasi, ito ay mga ganap nung Friday bago ako mag-IKEA. Talagang inuna ko lang upload talaga yung IKEA moment namin dahil sobrang excited ko talaga. So ayun na nga, kain na muna tayo guys. Kailangan ko kasi magawan din ng content itong aming bagong food processor from my mate. Kaya naman naisip ni Pinggoy na for lunch magluluto na lang daw siya ng lumpiang Shanghai. So ayan na nga, siya talaga yung nag-prepare ng mga ingredients niya, naghiwa-hiwa niya, tapos tinawag niya na lang ako, love, ready na ako. So ayan, for the film lang ako sa kanya dito. So kita mo naman, ilang segundo lang, naturog na nga itong pork sa loob ng my mate food processor. So 3 liters na rin pala yung capacity nito, and then meron niyang dalawang gear or speed level na pagpipilian. Then yung pinaka-bowl niya babasagin. Pangalawang beses pa lang namin ito magagamit kasi the first time na ginamit namin to, yun yung gumawa siya ng mango graham flow, tapos dyan na nga dinurog yung graham crackers para magkaroon ng topping. So ayun na nga, gawa lang siya ng kakaunti lang dahil konti lang naman yung giniling na baboy. So para lang talaga magawa ng content, and eto na nga for the luto na agad siya after. Pero yung iba, hindi niya niluto. Nilagay lang sa freezer para may stock. Hinugasan ko na rin itong mga natira na green grapes kasi bumili kami ng ganito. Siguro mga 1 kilo yata yun para doon sa nutrition month kinemen. Doon sa school ni Pinky kasi kinailangan niyang magbitbit ng prutas. Kaya yun yung napili namin ipabitbit sa kanya. First time ko talaga makagamit ito kasi naalala ko, nag-aaral ako. Glue stick lang yung binibili ko. And bumili kasi ako ng ganitong artificial tulips last month yata yun. Eto, binili ko talaga yung artificial tulips na to kasi kahit anong request ko sa mga ganito, hindi ako na-approve. So, ang isang piraso nito nasa around 11 or 12 pesos. Sa Orange app ko to binili. Tapos, nung chinek ko nga, hala, meron pala nito sa Black app. Mas mura, mga 8 or 9 pesos lang isa. What more kapag nag-sale sila. So, dalawang color nga pala yung mga napili ko. Isang parang hot pink, isang light pink. Parang ang gandang combination lang nila. So, ayan, at medyo pinaghalo-halo ko nga sila. Kasi gusto ko talaga pag sa lamesa may flower vase, and ito talaga para dito sa table ng mga bata sa may sala. O, diba? Ang ganda, in fairness. So, ito, mga 12 pieces lahat yan. 6 na hot pink, 6 na light pink. So, kung bet niyan, i-link na sa baba or comment section. So, ito, the day after ko na mag-IKEA, meron akong biniling Taco Bell na cheese quesadilla para sa mga bata. Hindi nila kinain, hindi nila trip. So, ako nang umubos kasi meron siyang parang amoy na food ng ibang bansa. Alam mo yung ganong amoy? Hindi ko lang alam yung tawag doon. So, hindi nila trip. So, ako na kumain. In-air fryer ko na lang para medyo mainit naman. So, next naman, ang ginawa ko, hinugasan ko itong acrylic na cosmetics organizer. Yan. Kaso, wala akong paglalagyan itong mga kutsara ng mga bata from IKEA. So, sabi ko, ay dito ko na nga lang ilalagay. Kasi, yung mga kutsara namin may sarili ng lagayan. So, ito, wala na ako ibang magpapaglalagyan. So, doon na lang for siya. Lunch naman, nagluto si Pinggoy ng sangyupsal talaga. Wala lang kaming, leto. So, yung pork, minarinate niya sa gochujang. Tapos, may pan-fried na carrots, at saka onion. Tapos, gin ramen na may itlog at Coke. Oh my God, sobrang sarap. Tapos kaya pala mayroong ganitong salon pas yung braso or yung wrist ni Pinggoy kasi nananakit daw yan. Kaya medyo hirap nga siyang magluto lately, pero pinupush niya pa rin yung pagluluto. Kaya sabi ko, ako na muna ang maghuhugas ng pinggan for the meantime kasi kaya ko naman, tsaka kaya pa naman daw niya magluto. Pero kapag hindi niya na kaya, let me know lang, sabi ko. Pero sa totoo lang, I doubt na paglulutuin ako ni Pinggoy. But anyway, eto na nga. At for the hugas na muna tayo ng mga pinagkainan namin dito. And in fairness, dito sa aming dish drying rack, maliit lang yan. Pero ang dami nagkakasya. Eto naman yung mga kailangan kong asikasuhin sa banyo. So may mga floor mat kasi akong inalis dahil nakabili ako ng bagong floor mat from IKEA. So nilagay ko agad sa kusina yung bagong floor mat. So itong mga luma, ito, at pagkukuskusin ko na nga muna bago ko itabi. Pati na rin yung mop cloth, binrush ko na. Pati na rin yung dingding, mabilisang kuskus lang talaga. Kaya rin mas prefer ko yung ganitong klaseng floor mat kasi mas mabilis siyang labhan para sa akin kumpara doon sa malalambot. Tas non-slip pa yun.
electric kettle at yung rice cooker na lang ang ginagamit namin sa kusina ni di kuryente dahil nga lately gasolet na lang ang ginagamit ni Pinggoy kapag nagluluto siya dahil sira na po ang aming induction cooker. So paglabas ko nga dito, since ang ganda ng sikat ng araw, binuksan ko na yung shower curtain dito para mas maganda yung pasok ng liwanag, ng hangin. At saka medyo natambakan din kasi ako ng parcels dito nung weekend. Kaya kailangan ko na talaga makapag-unboxing para naman magawan ko na sila ng content. So eto na nga, ganito na kadami yung mga naipon kong parcel na kailangan gawa ng trabaho. So ito ang pagpapaguran ko for the entire week. Hindi ko naman kayang i-upload lahat ng mga yan sa isang araw lang. How I wish kaya ko yun. So umorder ako ng ganitong writing guide tool para kay Pink talaga. Pero dalawa na yung binili ko kasi talaga napansin ko na ibang klase humawak ng lapis si Pinky na kahit anong turo ko, ayaw niya talagang makinig. So, eto, last month yata, binilang ko siya ng notebook na malaki. Hala, lahat halos ng pages, may mga drawing niya na. Medyo nahirapan nga kami maghanap dyan kung saan siya pwedeng magsulat. And merong nagtanong sa comment dati kung marunong na daw ba magsulat si Pinky ng pangalan niya. Marunong na siya, hindi siya nagpaturo sa amin dahil, ewan ko, parang feeling ko kahit lumaki na siya, kaya niya na kaya na yung sarili. Hindi, feeling ko ano siya, mas trip niya na siya lang yung nakaka-discover ng mga bagay-bagay. So, eto naman yung si Kowa. O, diba? Ang cute-cute ng kamay niya dito. So, marunong naman humawak ng lapis si Kowa. Kay Pinky lang talaga ako medyo na, nag-worry. So, while busy-busyhan kami mag-iina dito, busy rin naman sa kusina si Pinggoy dahil nagluluto na siya. Ang ulam pala na niluluto niya ay chop suey, lumpia, at fried chicken. Kasi may konting manok pa daw. So, ito nga palang ginagamit kong U-Green na charger na nabili ko sa Black App. Mga 700 na yun, isang set. Legit, fast charger siya. Sobrang satisfied ako dyan. Kahit si Pinggoy, tuwan-tuwa dyan sa charger na yan. Ayan na nga pala ang mga niluto ni Pinggoy. Kakaunting manok lang talaga yung naiprito niya. Sakto lang talaga para sa 2 bagets. Kasi inisip ni Pinggoy, baka hindi na naman kumain yung mga bata, lalo na pag may gulay. Kahit anong pilit, nakakaloka. Tapos bigla naman pito si Kowa after niyang maligo. Sabi niya, Mami, cold air. Yung pala, gusto niya rin magpa-hair dryer ng buhok na cold lang daw. Kasi itong dryer na to, or yung blower, may hot air, warm air, cold air. So, gusto niya cold air lang talaga. So, ito, mga hapon na to, naligo na ako. Pagkatapos ko maligo, nakaramdam ako ng gutom. Tapos, ito, may tira pa nga kami, lumpiang Shanghai at yung chop suey. So, ito na nga lang ang mimeriendahin ko. Para hindi na gumastos pa. And buto na lang din talaga. Meron pa ditong leftover na kanin. So, ito na ulit yung ginagamit namin rice cooker. This is from Xiaomi, 4 liters yung capacity niya. Ang nangyari kasi, di ba may bago kami rice cooker, yung babasagin. Nung nasa IKEA ako, nag-update si Pinggoy, lalab, habang nagsasalin daw siya ng bigas para makapagsaing na. Dumula sa kamay niya. Di ba masakit nga yung kamay ni Pinggoy? Dumula sa kamay niya, nabasag daw. So, nag-worry nga siya kasi baka makaapak ng, basag na kuan yung mga bata. So, nilinis niya ng bongga talaga yung buong bahay talaga nung wala ako, nung nasa IKEA ako. So, ayun, buti na lang talaga, hindi ko na ibenta to. Kasi talaga nagpaplano na ako, ay, kailangan na itong ibenta kasi may bago na tayong rice cooker. So, buti na lang talaga hindi ko siya ibinenta. At saka sa lahat ng mga rice cooker na nasubukan ko, ang pinaka-paborito namin ni Pinggoy, yung sa Xiaomi talaga. So, even yung mga bagets, so, ang minerienda nila, yung sinando ko rin na kanin na may ulam. So, eto nga pala, nagutom pa ako kasi ang konti na lang ng kanin, diba? So, sabi ko, ano kaya pwedeng makain dito na nasa bahay lang? Nakita ko tong cornig. Nilagyan ko ng suka kasi ang tagal ko na hindi nakakain ng ganito. Naalala ko, bata pa lang ako, ang hilig ko sa ganito, lalo na pag pinagbabantay ako sa tindahan ng kamag-anak namin. Lilinisin na rin pala namin itong exhaust fan. So, pagbukas mo ng pintuan sa CR, ito yung nasa ibabaw niya. So, dito daw talaga ito pwesto, sabi ng landlord ko. Kasi nga, dito malapit yung kusina, para yung mga niluluto, mahigop nito. So, kung mga alikabok lang, tulad sa mga electric fan, perfect yung ganitong soft na cleaning brush. Soft talaga siya, kita mo, nasushoot nga siya ng walang kahirap-hirap dito sa loob ng mga cover ng exhaust fan. It's just that, napansin nga namin na parang, hindi lang siya alikabok, parang mamantika, for some reason. So, eto na nga, tinanggal na nga ni Pinggoy yung cover, para
mas malinisan ng maayos. And then, nagulat kami, hala, puro mantika. Sa isip-isip ko, hala, hindi naman kami nagluluto sa tapat mismo ng pintuan ng CR. Ba't kaya umabot yung mantika dyan? So, ganun pala katindi higop itong exhaust fan kasi even mantika umabot doon sa napakataas na ng pwesto niyan ha. So, ilang naman yung mga kaganapan lately. Thank you for watching.